1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday! So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. And thanks God, it's Thursday na. O, diba? Ang bilis ng araw. Buti naman. At makakapagpahinga talaga ng bonggang-bongga. Paano naman kasi, naalala ko nung last week, Diyos ko, busy kami sa sports day. And then, plus, ayun na nga. Bukod doon sa sports day, so, meron pang another sports day na magaganap next week. Pero, syempre, ngayon ay pahinga na muna. Actually, may meeting kami bukas open house, pero hindi ako pupunta. Kasi, okay naman na hindi pumunta, o, di ba? Itutulog ko na lang kasi naman rumampa pa ako doon. Anyway, so maraming salamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga makasolid na Mama Sam dyan. Maraming salamat po sa pagmamahal. At saka, syempre, eto lang, sa mga bago din nating subscribers. Hello sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chikang pasabog na talaga naman, oh my gosh, mag-iinit ang ulo ninyo ng bonggang-bongga. Sa mga pag-uusapan natin ngayon, tipong tataas ang kilay ninyo. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, so after ng back-to-back natin dito sa Miss Grand. Eto nga, marami nga nagsasabi, Liana Aduana, tingin mo Mama Sam, siya kaya ang dapat sumali at ipadala natin ngayon sa Miss Grand. Ayan na nga. Diyos ko, syempre excited tayo for the Miss Grand. Lagi naman yan. At eto na nga, after natin makuha yung back-to-back, to be honest, hindi naman ako nag-a-assume na mananalo tayo uli. Kasi nga, di ba, parang give to another naman. Huwag naman yung puro tayo, and tayo. So, ako para sa akin, siguro kung lalaban si Liana Aduana sa Miss Grand, I'm so excited and I'm so happy. Tama yon. Kesa naman na lumabas siya sa Miss Universe Philippines tapos hindi naman mabibigay sa kanya yung corona ng Miss Universe Philippines. Eh di mag-Miss Grand na lang siya, magta-title siya. Pero ako kasi kay Liana Aduana, sabi ko nga pwede mo to ilaban ng Miss Grand, pwede mo rin ilaban ng supranational. And then, kung sa supranational, ang laki ng chance ni Liana Aduana manalo ng Miss Supranational. Kung sa Miss Grand naman, ay nako, magiging madali para kay Liana Aduana ang magwagi sa Miss Grand. Pero ang tanong, gusto kaya ni Liana Aduana mag-Miss Grand talaga. And then, kung ako ang tatanungin mo, siguro wag this year. Siguro next year. Kasi pag this year kasi siya sasali, parang feeling ko, mahihirapan nang ibigay sa atin yung back-to-back para sa corona ng Miss Grand. Ako mas gugustuhin ko pa manalo ang Thailand kaysa manalo uli ang Philippines. Kasi di ba parang give tong chance to another country naman. And then parang feeling ko okay na ako doon sa dalawang corona ng Miss Grand International. And then looking forward ako sa mga susunod na taon. Siguro after 3 years or after 2 years, mga tipong ganon. Kaya kung sasali si Liana Aduana para mas magkaroon ng katarungan yung laban niya dito, I think good na sumali siya sa 2027 kaysa sumali siya this year. Kasi pag this year, parang feeling ko mababaliwala. Pero kung 2027, I think magsa-sandwich win tayo para sa corona ng Miss Grand International. Do you agree, guys? And then, of course, para sa sumunod natin, chika, eto nga, sabi ni Mr. Nawat, sabing ganon. Ewan ko kung si Mr. Nawat talaga yung nagsabi neto Pero narinig ko na to sa kanya, sabing ganon, never enough. Yung nagpunta siya ng Pilipinas, parang pabiro niya at sinabi, ang Philippines ay never enough. Gusto nila
winner and winner and winner. Kumbaga, back to back and back. Pero, alam niyo sa totoo lang, yung pagkakasabi niyan ganon, pabiro, pero, ano ba? Nakakahiya. So, eto, sabing ganon, Philippines, are you hungry? Sabing ganon, do you want a back to back to back? Ayan nga, di ba? Dahil nga, parang din ako nababasa sa mga comment na parang, mamasang ilaban natin si Michelle D para manalo tayo uli ng Miss Grand. Kumbaga parang, ano ba? So, para ba ang nasa isip lang natin ay dapat laging panalo ang Pilipinas? So, parang wag nang magpanalo ng iba, Philippines lang, happy kami. O, di ba? So, ako para sa akin, matuto tayong magbigay. Matuto tayong magpaubaya naman sa iba. Ako nga, sabi ko nga kahit sinong lumaban ngayon ng Miss Grand Philippines, okay sa akin yan. Ito na rin kasi yung chance ng Miss Grand Philippines na magpa-pageant sila ng bongga. Ibig ko sabihin, magpa-pageant sila na, alam mo yun, kahit walang kilalang mga star. Kumbaga parang mag-discover sila ng bagong mga candidates para maingganyo o ano ba, maingganyo sumali yung mga kababaihan sa Pilipinas na, oy, punta tayo sa Miss Grand kasi okay lang naman manalo. Actually, yung ginawa nila nung nakaraang taon is very disappointed para sa mga ibang candidates, lalo na yung mga candidates na talagang nauna ng lumaban dito. Pero, in fairness naman, nakuha natin yung corona ng Miss Grand. Pero kasi kung ganun yung laging gagawin, hindi nila nabibuild yung pageant sa Pilipinas ng Miss Grand Philippines to make credible. Alam niyo yon, na to make a grand pageant. So, dapat, ayun yung pag-aralan ng Miss Grand. Dapat, ayan, katulad niya, nagpanalo na tayo. Hindi dapat sila magpa-appoint ng mga, oy, sumali kayo dito. Kasi, kapag sumali kayo dito, ayun, ganon. So, mas maganda yung may mga sasali talaga sila dahil gusto nilang maging Miss Grand. Hindi yung sasali sila dahil in-appoint sila ni Mr. Arnold. Kasi di ba may mga ganon? So yun, para maiwasan, ang gusto ko lang mangyari, in bottom line, gusto ko magkaroon ng grand pageant para sa Miss Grand sa Pilipinas. Na, alam mo yun, maraming nagsisisalihan dahil gusto nga nilang maging Miss Grand. Ganon! Kaya, okay lang sa akin na hindi manalo ngayon ang Pilipinas. And then, ayun nga, so give to other country naman para hindi rin tayo napag-iinitan. Kasi parang hindi rin magandang tignan kung laging tayo ang panalo, di ba? Ako, sabi ko nga, maka-top 10 lang tayo ngayon, okay na ako dyan. Kung maka-top 5 naman tayo, malaking swerte na yon. Kung mananalo, parang over na sa atin yon, di ba? Kaya ako sa inyo pero ako para sa akin, ganon ang pananaw ko dyan. Anyway, so para sa sumunod natin, chika, sabing ganon pambato ng Iloilo, na si Sita Shato, malabo yung mata ko, wala akong salamin, hindi ko mabasa. Shalom. Si Sita Shalom Espinosa. So, anong tingin ko daw? Tingin ko ba siya na kaya ang susunod next Ravia Mateo? Well, ang masasabi ko, depende. Maganda ang pambato ng Iloilo ngayon, to be honest. I like her. The way kung paano niya pinopromote yung sarili niya dito sa social media. Nakita naman natin yung styling. But, sabi ko nga, hindi lang naman to sa styling. Kailangan ay makita talaga yung quality mo na ikaw ang kadapat-dapat nilang piliin as a Miss Universe Philippines dahil sa galing, dahil sa tiyaga, sipag, lahat, overall at saka total package, di ba? So ako, para sa akin, may laban naman siya. Nakikita naman natin na, mukhang malakas ang laban ng pambato ng Iloilo. But syempre, kailangan pa rin samahan ng actions at ipakita niya talaga na siya ang kadapat-dapat na manalo ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Pero kayo ang tatanungin ko, tingin ninyo, malakas kaya ang laban ng Iloilo ngayon? At kung siya ang ipapadala natin sa Miss Universe, ano kaya ang mararating niya doon? So, please comment below. So, yan. Laban Iloilo. Kaya ninyo yan. And then, para naman sa sumunod na chika, eto nga, pambato ng Tarlac. Ayaw magpakabog. Dahil isa nga siya sa mga
talagang gustong makakuha ngayon ng corona ng Miss Universe Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dito, maganda siya. From the beginning pa lang, di ba? Nasasabi ko na dito sa mga vlogs ko na, oy, gusto ko yung pambato ng Tarlac. Mukhang maganda talaga siya. At nakita ko, in-stock ko siya, talagang sobrang panalo yung mga styling niya. Medyo tahimik ngayon ang laban ni Tarlac kumpara sa mga naririnig natin na ito nga sila Union ng mananalo at ito nga lumalaban din si Nicole Bermeo, di ba? Ang pambato ng Quezon Province at marami pang iba. Pero yung kay Tarlac parang tahimik lang. So, may tutuwin ko siyang dark horse candidate dito. So, tatahi-tahimik. Baka mamaya pagdating sa final, biglang bumulaga sa atin. Siya ang winner. Di ba? So, yon. So, ako para sa akin, lahat naman ng candidates kasi dito sa Miss Universe Philippines, may chance. May chance na makuha ang corona. And then, ayun lang, gawin lang nila siguro yung makakaya nila. And then sa pambato ng Tarlac, maganda siya. Kung hindi man siya makakuha ng Miss Universe Philippines, pwede mo itong dalhin Miss Charm, di ba? Pwede din supranational. Pero very Pinay ang beauty and I like yung color niya talaga. At pag tinala mo to sa supranational, parang feeling ko, wow, ang ganda-ganda niya dun kasi morena beauty na, di ba? So magaganda na ng mga taga-Tarlac. Tingnan niyo si Jasmine, oh my. Di ba? So good luck syempre sa pambato ng Tarlac ngayong taon na to at naniniwala ako na talagang mapapansin ang ganda na meron siya at ayun, mag-shine yan sa coronation night. So laban Tarlac, so yun, so nakaka-excite kasi di ba patindi nga ng patindi ang mga girls na lumalaban dito sa Miss Universe Philippines and then ayun, looking forward tayo kung ano nga ba yung ipapakita nila syempre, pagdating ng coronation. So, yon. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, syempre, Amanda Dudamel daw ng Pilipinas, ang pambato ng Pampanga. Mama Sam, tingin mo na si Allison kaya ang manalong Miss Universe Philippines ngayong taon na to? To be honest, kung akong tatanungin mo, sabi ko nga, di ba, kahapon sa vlog ko, kung sa binibini nila to nilaban, ay nako, ang laki ng chance na itong manalo. Pero, syempre, hindi mo rin pwede i-underestimate ang pwedeng ipakita ngayon ng Pampanga sa entablado ng Miss Universe Philippines. Ako, mas gusto kong makilala natin siya as Miss Universe Philippines Pampanga as her. Talaga. Yung kumbaga parang gusto ko makilala si Allison, yung styling ni Allison mismo, at kung sino ba si Allison. To be honest, hindi siya nagre-remark pa sa akin ng todo-todo. Mas nagre-remark sa akin, syempre, yung mga candidates na parang, okay, maingay siya. Siya kasi medyo tahimik lang. But, looking forward pa rin ako kung ano ipapakita niya. Marami nagsasabi sa akin na, Mama Sam, malakas ang Pampanga. Naniniwala naman ako. Pero syempre, mas maniniwala ako kung makikita ko yung galing niya pagdating na sa preliminary competition at kung saan pa man eksena at ganap. Di ba? Ayun, naghihintay ako ng pasabog niya, ng eksena niya. So, sayang naman kung kamukha siya ni Amanda Dudamel, tapos parang dinidikit natin siya kay Amanda Dudamel, tapos parang wala naman tayo masyadong naririnig na ingay. Mas gusto ko na makita talaga yung styling. Kaya lang kasi, ayun nasa team kasi yan I hope yung team niya talaga may pinaplano na eksena para sa kanya at ganap. At sana talaga makita natin kung gaano siya kakabog pagdating sa preliminary competition, no? Kasi sayang naman, para alam mo yun, makalaban pa ng bonggang-bongga. Di ba? At ako naniniwala naman ako, lahat naman ng candidates may chance. Lahat ng candidates dyan, sa 51 candidates na nagko-compete sila, alam ko may chance. Eto nga, sabing ganun, Mama Sam, anong tingin mo na walang prelim, na live prelim ang Miss Universe Philippines? Siyempre, medyo nalulungkot ako sa bagong sistema na ginagawa nila ngayon na parang ito nga, botohan, at botohan. So, mas gusto ko siyempre magkaroon ng, alam mo yon, ng yung talagang, ang tawag dito, prelim actual. Kesa doon sa recorded na yung ipapakita sa atin dahil wala nga live tapos dadaanin sa botohan. Mas gusto ko syempre makita yung mga gagawin ng mga candidates talaga. And then, ayun, so sana mabago yung isip nila. So for now, hinihintay natin kung ano pa yung mga
plano talaga. So, ako naman kasi parang feeling ko, sige, bayaan nyo, yun yung decision nila eh. So, bigyan natin sila ng chance. Bigyan natin sila ng alam mo, pagkakataon na ipakita kung ano yung pinaplano nila bago tayo mag-react ng bonggang-bongga. Malay nyo naman maganda, malay nyo naman pasabog, di ba? But, I hope na sana magkaroon nga ng prelim kasi kapag ganito, syempre, ibig sabihin, kontrolado nila yung sitwasyon, o, di ba? At ayun, looking forward talaga ako na may gano'n, na magkaroon ng prelim. Anyway, good luck and let's see. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, nako, maingay na pinag-uusapan ngayon ng pambato ng Myanmar para sa Miss Cosmo. At tingin mo, Mama Sam, kung sakali, manalo si Nicole Borromeo ng Miss Universe Cosmo, so makakatapat niya ang pambato ng Myanmar. Sa tingin mo, sino ang mas kakabog? Ay nako, wag natin ikumpara ang mga candidates natin sa kanila. Charot. So, yan. Ako kasi parang feeling ko, kung ariba din naman ang pag-uusapan, parang mas malaki yung chance ng pambato natin na makuha ang corona more than dun sa nila. Pero kasi it's game eh. Tapos business. Hindi natin alam kung ano ang nilalakad ng kanyang national director at kung ano yung ilalakad ng national director natin dito. So, nagpadala na tayo ng Atisa, nagpadala na tayo ng Chelsea, at kung si Nicole Borromeo nga ang mag-uuwi at susunod na magiging reyna ng Miss Cosmo para sa Pilipinas, I believe na mas kaya ni Philippines mag-penetrate ng bonggang-bongga. Kaya niyang pumwesto sa huling posisyon ng Miss Cosmo, kaya niyang ipanalo ang Miss Cosmo. So, naniniwala ako na gagawin ni Nicole Borromeo ang lahat ng kanyang makakaya. At kung nagawa ito ni Chelsea Fernandez, hindi imposible na magawa to ni Nicole Borromeo hanggang sa dulo ng laban. So, ganun ako kakumpiyansa kay Nicole Borromeo kung sakaling siya yung ilalaban ng Miss Cosmo. At kung makakatapat niya si Miss Myanmar, wala akong pakialam. Charot. Bahala sila sa buhay nila. Di ba? Basta ang alam ko, malakas ang pambato ng Pilipinas. Diyos ko, kay CJ Opiasang hindi na siya umobre. Di ba? So, kay Nicole Borromeo pa kaya. Kung talino din naman ang pag-uusapan, ay nako, matalino ang pambato natin. Yung sagot niya nga doon sa Miss Grand, kaya nga siya naging second runner-up lang. Second runner-up ba? Kaya nga siya naging second runner-up kasi yung sagot niya pang Miss Earth, di ba? So, dapat, ayun yung pag-aralan niya kung paano magiging mas bongga at kung paano mas magiging matapang at kung paano mas kakabog. Pero ako, kung sakaling si Nicole Borromeo ang makakatapat nito, ay kumpiyansa ako kay Nicole na kaya niya kumabog hanggang sa dulo ng kompetisyon. Kasi, alam niyo sa totoo lang, maganda kay Nicole. Total, ako nga ngayon pa lang nakikita ko na I think she's Miss Cosmo. Sa totoo lang, hindi ko nakikita si Nicole mananalo ng Miss Universe. Ang feeling ko dyan si Nicole Borromeo ay magiging Miss Cosmo. Ayun yung akin. Bakit ko nasasabi? Kasi yung character na pinapakita niya, ito yung characteristic na gustong-gusto doon sa Miss Cosmo. Tingnan nyo naman yung mga queen ng Cosmo, di ba? Ang mga prototype beauty nila, mga ganyan. Tapos ganyan kababli yung personality. Pag Miss Universe, alam na natin, ang Miss Universe, hinihina. Yung alam mo yun, yung sophisticada yung dating. Pero kasi kapag Cosmo ka, ang gusto nila, ang datingan mo, dapat bubbly, yung alam mo yung ma-joke kanila, yung ganon. At parang feeling ko masayahin kasi si Nicole, matalino, masayahin at maganda, at yung beauty niya, hindi nalalayo sa mga Vietnamese. Kaya parang feeling ko, okay, I think pasok talaga sa banga ang beauty ni Nicole for Cosmo, kaysa sa supranational Pero kung magsusupra siya, why not? May laban pa rin ang Nicole Borromeo. Pero kasi mas gusto ko nang manalo ng supranational. Why not si Taguig, di ba? Panalo din ang ni Taguig, o kaya si Pampanga, di ba? Ayun yung mga candidates na pwede natin talaga ihanay doon. Pero kasi sa pagbabalik syempre dito ng pambato ng Taguig, I think si Bella Ismael mabibigyan to ng corona kung hindi man niya makuha ang universe, for sure
baka mag-miss supranational to. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!